Kung kailangang lumuhod ako sa harapan mo, gagawin ko. Nakikiusap ako sa iyo. Parang awa mo na. Bawiin mo na ang sumpa. Bawiin mo na. Kahit kailan, hindi ako nag-isip para sa ikasasama niyo na babae mo, Ador. Kung ano man ang dinaranas niyo ngayon, kayo pa rin ang kinakasama mo ang ugat at ang pinaninindigan niyong kasalanan. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Paano nga ba magiging matatag sa gitna ng dumarating na mga pagsubok sa buhay? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Esther sa ating tulang sa kanyang panahon. Salamat naman. Iiwan mo na kami ng mga anak mo, Ador. Araw-araw wala akong inasam kundi ang ganitong pagkakataon. Ayaw mo na akong pagsilbihan, di ba? Hindi na rin ako kinikibo ng mga anak mo. Kaya wala na rin dahilan para makinabang pa kayo sa paghahanap buhay ko. Ikaw at ang mga salita mong yan kung bakit kita kinamumuhian, Ador. Kaya nga, dapat lang na maghiwalay na tayo. Dahil galit na namamagitan sa atin dalawa. Isang bagay na lang ang gusto kong sabihin, Ador. Kapag dumating ang panahon pinagsisisihan mo ng lahat ang mga mali mong desisyon, huwag na huwag ka nang babalik sa bahay na ito. Pagbukas ko nitong pwesto ng Tianggi kanina, nakita ko si Ador na sumakay ng tricycle papaalis. Ang laki ng dalambag, ah. Nako, mabuti naman at pinalayan niya na si Esther sa konsumisyon mula sa kawalang hiyaan niya. Parang ganun lang kadali sa kanya na talikuran ng kanyang mag-iina. May nabuntis nga kasing menor de edad. Malapit sa pabrika ng mga yero na pinapasukan niya. Pinagbabantaan siya ng pamilyang papatayin kung hindi niya pakikisamahan yung batang babae. Akala yata ng mga partido napakalaki ng sinasahod doon ng hudas. Kung bakit kasi ayaw ng payapang pamumuhay. Mas pinipili pa yung masasamang bisyo at gawain kisa sa pamilya. Sa isang banda ayos na rin yung inabandonan niya yung kanyang mag-ina. Dahil tiyak na mas giginhawa pa ang buhay ni Esther at mga anak kung wala yung presensya ng taksil. Maraming mababago sa sitwasyon natin ngayon. Maaaring 2 beses na labang tayong kakain. O baka nga 1 beses na labang sa isang araw. Naunawaan po namin ang kalagayan natin, Nay. Kailangan din natin magtipid sa kuryente. Kaya ibebenta na natin yung refrigerator. At iba pa natin mga gamit na di kuryente. Nay, magpapa-enroll pa po ba ako sa darating na semester? Oo naman. Graduating ka na ngayong taon na ito sa hospitality management. Kaya agapan mo ang unang araw ng enrollment. Mahirap na mahuli sa palistahan. Lalo na, nasa public college ka. Ako po, Nay. Sana hindi po ako mahinto sa pag-aaral. Graduating na po ako ng senior high school. Gustong-gusto ko rin pong mag-college gaya ni Kuya. Walang hihinto sa inyo sa pag-aaral. Pinapangako ko yan sa inyo. Kahit pa anong hirap ang danasin natin, hindi ko isasakripisyo ang inyong edukasyon. Kailangan kong bigyan ng pag-asa ang mga anak ko. Kahit wala akong pinanghahawakang mapagkukunan ng itutusto sa kanilang mga pag-aaral, Simona. Kailangan kong gawin yun
upang hindi sila panghinaan ng loob sa sitwasyon namin ngayon. Hindi natutulog ang Diyos, Esther. Siguro lang, dagdagan mo pa ang iyong mga panalangin at gampanan mong mabuti ang iyong mga tungkulin para matanggap ang kanyang mga pagpapala. Maganda ang iyong mga hangarin para sa iyong mga anak. Kaya makatitiyak kang diringgin at tutulungan kanya sa tuwi na. Ada, si Inay, nasaan? Nasa Rizal Elementary School, kuya. Sa kanya kasi binigay ng principal doon yung isang pwesto para siya magtinda ng merienda ng mga estudyante. At ang good news pa, mauutahin siya ng puhunan ng kooperatiba ng school canteen. Talaga? Oo. May magandang balita nga yan. Ikaw kuya. Ang saya-saya mo Mukhang may dala ka rin good news sa amin ni Inay May on-the-job training na ako. At hulaan mo sa isang malaking restaurant sa Ortigas Center. At may sahod na kagad ako, Ada. Wow! Congrats, kuya! Thank you. Alam mo, ang plano ko, iipunin ko, sasahurin ko ron para sa mga pangailangan natin. Nina Inay sa inaharap. Tsaka siyempre, sa pagka-college mo na rin. Ay, kuya, naisip ko, hospitality management na rin ang kursong kukunin ko sa college. Kasi nga, gusto ko magkaroon tayo ng restaurant business in the future. Siyempre, magkakatulungan tayo dahil galing tayo sa isang kurso. Uy, magandang idea yan, ha? O sige, pagsisikapan natin sa inaharap, yung pangarap mo. Nakatutuwang malaman na sunod-sunod ang mga swerteng dumarating sa mag-iinang Esther. Ano, Simon? Oo. Kahit papano maginhawa ang buhay nila ngayon. Wag naman sanang biglang sumulpot si Ador. Tiyak, magugulo na naman ang mga buhay nila. Ay nako, Dome. Huwag mo nga mabanggit-banggit ang pangalan ng Judas na yun. Baka marinig ka ng masasamang espiritu. Magkatotoo pa yung sinasabi mo. Bakit ka nandito, Ador? Nagsarado ang pabrika ng yerong pinapasukan ko kailan lang. Kaya nawalan ako ng trabaho. Ngayon naman, nasa ospital si Sonia. Masela ng panganganak niya at nasa panganib ang buhay ng sanggol na dinadala niya. Bakit ako ang ginugulo mo sa mga dinaranas niyo ng babae mo? Yung puot ng sumpa mo sa amin ni Sonia, Esther. Bawiin mo na. Huwag mo ring idamay ang magiging anak namin. Wala akong kinalaman sa mga sinasabi mo. Kung kailangang lumuhod ako sa harapan mo, gagawin ko. Nakikiusap ako sa iyo. Parang awa mo na, bawiin mo na ang sumpa. Bawiin mo na. Ador, kahit kailan, hindi ako nag-isip para sa iksasama niyo ng babae mo. Kung ano man ang dinaranas niyo ngayon, kayo pa rin ang babae mo ang ugat at ang pinaninindigan niyong kasalanan. Tingnan mo nga naman Esther. Kay bilis ng panahon. Ngayon na ipagawa na ng mga anak mo ang bahay ninyo. At 4 na palapag pa, ha? At kasalukuyan din ginagawa yung pwesto ng pagtatayuan nilang restaurant, Simona. Talaga? Oo. Yun ang isa sa mga pangarap nila magkapatid. Ang magkaroon ng isang negosyong pampamilya na pagtutulungan nilang palaguin. Ako,
Naiiyak talaga ako sa tuwa. Sa tagumpay ninyong mag-iina. Masayang masaya kami ni Domeng para sa inyo. Kuya? Kuya, tingnan mo. May lalaki nakahadusay sa harap ng gate natin. Tingnan nga. Oh, Oo nga, no. Teka, titingnan ko. Baka nangangailangan siya ng tulong o baka nagugutom. Mabigyan man lang natin siya ng pagkain. Nang isuko niya responsibilidad niya sa atin, tinanggap ko yun. Nirespeto. Tinapat na kami ng doktor mula sa pinagdala naming ospital sa kanya, Nay. Nasa fatal stage ng kanyang liver cirrhosis. Hindi na niya kakayanin kahit pa ng liver transplant. sabi pa rin ng doktor, Nay. Mahaba na po ang isang buwang mabubuhay pa si Itay. Sana lang nang piliin nila magkamali. Ginugol pa rin nila na may katuturan ang kanilang mga buhay. Kahit man lang para sa ikabubuti ng kanilang mga sarili. Pero hindi nga ganoon ang nangyayari. Lalo na kapag wala na yung mga salaping nag-uugnay sa pagitan ng isang maling relasyon, Esther. Mapalad pa rin si Ador. Dahil ibinigay niyo sa kanya ang inyong pagpapatawad sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Magiging mapayapa na rin ang kanyang kaluluwa saan man siya naroroon. Hindi lang naman sa pagkamatay niya natatapos ang dalangin namin ng mga bata para sa kanyang kabutihan. Kahit wala na siya, hanggat nabubuhay kami, makakamit niya ang aming mga panalangin. Ang pagpapatawad ay katumbas dilang pagpapalaya sa sarili mula sa mga poot at hinanakit. Kasing kahulugan din ito ng pagkakamit ng buhay na masaya, tahimik at payapa sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Phil Cruz at Bobby Cruz. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga taong sa hangad na makaganti sa utang na loob ay nakagagawa ng maling desisyon.
Ganito ang naging karanasan ni Dina sa ating dunang sa kanyang panahon. Narito na po ako, Inay. Tay! Narito kami sa kusina, Dina. Pumarito ka na makakain na. Oh, andito ka pala, Lambert. Oo, Dina. Magandang gabi. Pinapunta namin sa dito dahil may mahalaga tayong pag-uusapan. Ah, ano po yun? Tungkol sa inyo nalalapit na kasal. Oo. Inay, hindi ko naman po nobyo si Lambert. Sinabi ko nga po sa kanya na sa iba niya na ibaling ang kanyang pag-ibig. Ano bang ayaw mo kay Lambert? Mabait naman siya. May magandang kabuhayan. Oo nga. At natitiyak namin na magiging mabuti siyang asawa sa iyo. Totoo yun, Dina. Lahat gagawin ko, mapaligaya ka lang. Hindi kita mahal. Mamahalin mo rin ako. Pagkasal na tayo. Kaya pumayag ka na. Akala ko, gentleman ka. Marunong tumanggap ng pagkabigo. Hindi pala. Itigil mo nga yan, Dina. Basta sa ayaw at sa gusto mo, pakakasal ka kay Lambert. At huwag na huwag mo kami ipapahiya. Alam mo kung paano kami magalit. Iyon ang problema ko, Eileen. Talaga bang ayaw kang pakinggan ni Namang Damian at Aling Cora? Oo. Minadali pa nga nila kasal namin. Eileen, 1 buwan na lang ikakasal na kami. Paano yan? Kahit naman umalis ka sa inyo, sa tapang ba naman ng mga magulang mo? Baka sugurin ka at ipahiya sa trabaho mo. Kaya sa malayong lugar ko gusto magpunta. Doon sa mahihirapan silang sundan ako. Yung hindi nila iisiping pupuntahan ko. Ano kaya kung si Lambert ang pakiusapan mo para umurong sa kasal niyo? Saradong isip ng lalaking yun. Baka sarili siya. O isan mo naman balak magpunta? Sa probinsya nyo. Doon tayo magpunta. Dina, malaki ang pamasahe doon. Wala pa akong pera ngayon. Huwag mo nang intindihin yun. Ako na ang bahala. Basta samahan mo lang ako sa inyo. Cora, bakit tayo lang ang nag-almusal? Gisingin mo na rin si Dina. Para pagsundo sa atin ni Lambert, hindi na siya maghintay na matagal. Oo, sige. Ngayon nga pala tayo pasusukatan ng damit ni Lambert, ano? Teka, pupunta ko na siya. Dina? Dina, bangon na! Sumabay ka na sa aming kumain para makapag-ayos ka na. Ngayon tayo magpapasukat ng damit para sa kasal niyo ni Lambert. Bakit ba hindi sumasagot ang babaeng to? Kapasok na nga lang. Wala si Dina sa higaan niya. Paayos ang kama niya. Ang ibig sabihin, hindi siya natulog dito kagabi. Damian! Damian, halika rito! Madali ka! Cora! Ano nangyari? Si Dina! Wala rito! Ano? Malamang tumakas siya! Suwail na yun. Oh, Diyos ko! Pinahiya tayo! Salamat, Eileen. Ngayon narito na tayo sa laot. Panatag ng loob ko. Oo, umaandar ng haing barko. Malayo na tayo sa inyo. Hindi ka na nila masusundan. Hindi rin naman alam ni na Inay ang address mo. O anong balak mo pag nandun ka na? Hala na. Titingin ako ng maaari kong pagkakitaan. Excuse me. Pwede bang makipagkwentuhan sa inyo? Mag-isa lang kasi ko eh. Nakakainip. Eileen, ang gwapo niya.
sige. Salamat. Ako si Leonard. Ano pangalan nyo? Ako naman si Dina. Ako naman si Eileen. Magkaibigan kami. Sa summer din bang punta nyo? Oo. Nung ka rin, Leonard. Oo. Dadalawin ko nanay ko at mga kapatid. Ah, May dala nga pala akong ulam. Niluto ko. Kung gusto nyo, salo-salo tayo mamaya. Wow, okay yan. Sige ba? uy. Wala na si Leonard. Hindi pa rin mapawi ang ngiti mo dyan. Grabe, Eileen. Ang lakas talaga ng dating niya sa akin. Kasi gwapo at mukhang gentleman. Hindi lang yun. Para bang na-love at first sight ako sa kanya. Feeling ko, mahal ko na siya. Totoo pala yung love at first sight, ah. Hindi, yun talaga ang pakiramdam ko. Bigla ko nga nakalimutan ang tinakasan kong problema. Kaya ako, Dina. At pumayag kang sumama sa akin dito sa bar ng barko. At kasayo pa kita ngayon. Ako rin, Leonard. Ngayon lang ako naging ganito kasaya. Talaga? Oo. Mula kasi nang mapunta ako dito sa Maynila para magtrabaho. Para nga makatulong kina inay. Naging malulungkutin na ako. Buti ka pa. Yun lang ang problema mo. Magaan lang. Hindi tulad ng problema ko. Alam mo, Leonard, napunta ako dito sa barko dahil tumakas ako sa amin. Ano? Bakit? Gusto kasi ako ipakasal ng mga magulang ko sa hindi ko mahal. Mali nga yun. Sinasaklawan nilang damdamin mo. May utang na loob kasi si Itay sa papa ni Lambert. Nakulong siya noon dahil sa bintang. At ang papa ni Lambert ang tumulong sa kanya upang makalaya. Pero hindi pa rin tama na pilitin ka nila. Mabuti na lang pala, tumakas ka. Nagkakilala tayo. Leonard, Ngayon, Dina, talagang hindi ka na makakasal pa sa kahit sino. ano? Dahil hindi ako papayag. Bakit? Dahil mahal kita, Dina. I love you. Ano nangyari sa lakad mo, Damian? Alam ko na kung saan nakatira si Eileen. At narating ko rin ang inuupahan niyang bahay. O ano? Nakita mo ba doon si Dina? Hindi. Wala rin doon si Eileen. Umuwi raw ng probinsya. Kasama ang isang dalaga. Sabi nung kasera niya. Malamang si Dina yun. Ay, sina nga. Walang yang yun. Matigas talaga ang ulo. Hindi man lang niya tayo inisip. Paano ba natin siya makikita ngayon, Damian? Mabuti pa nga wag na siyang magpakita. Dahil baka mapatay ko lang siya. Oh, bakit malungkot ang mahal ko? Nagsisisi ka ba sa nangyari sa atin? Hindi, Leonard. Nag-aalala lang ako. Baka pagbaba natin dito sa barko, hindi na kita makita pa. Hindi mangyayari yon. Dahil ibinigay mo na sa akin ang address ni Eileen. Pupuntahan kita kagad doon. At aayusin natin ang ating kasal. Ay, ano yun? Leonard! Ano yun? Ano yung sumabog ngayon? Bakit nagkakagulo ang mga pasahero ng barko? Oo nga.
sa mga tao. Dina, kunin mo ito. Life vest! Isuot mo, bilis. Paano ba? Kaya kong sarili ko. Leonard, natatakot ako. Ayoko magkahiwalay tayo. Basta't itong tatandaan mo. Mahal na mahal kita. At hindi na yun magbabago pa. Oh, anak. Ginabi ka na. Pinuntahan ko po kasi yung kinunan ko ng chairs and tables para sa birthday ni LJ sa Makalawa. Bakit? Nagpadagdag po ako ng chairs, tables, and balloons. Nakapagpagawa na rin kami ng cake para sa aming apo, Dina. Salamat po sa tulong, Inay. Itay. Sino pa ba naman ang makakatuwang mo kundi kami? Oo nga. Dahil wala na nga ang kanyang ama. Tama po kayo. Hindi siya nakaligtas sa lumubog na barkong yon. Hindi tulad namin ni Eileen. Pero siguro, kung hindi niya ibinigay sa akin ng life vest na nakuha niya, makaligtas siya. At ikaw naman ang nawala. Hanggang doon na lamang talaga ang buhay niya, anak. At ikaw, binuhay pa ng Panginoon upang maituwid namin ang aming pagkakamali. Nay, Muli kaming humihingi ng tawad, anak. Dahil sa aming pagkakamali, naging dalagang ina ka. tanggap ko na po ang lahat, Itay. Inay, masaya na po ako. Nakapiling ko ang anak namin ni Leonard. Uy, ang dami mo na naman pasalubong kay LJ, ha? Eileen, kaya ako nagsisikap sa trabaho para sa baby ko. One and only ko yata siya. Aba, wala ka na bang balak mag-asawa, Bes? Si Leonard lang ang nagmamay-ari ng puso ko. At ngayong wala na siya, nakalaan na lamang ito para sa aming anak. Ay, sayang ano. Hindi nakaligtas si Leonard doon sa lumubog na barko. Di tulad natin. Nakakalungkot talaga. Pero kahit ganun, may matamis na alaala pa rin siyang naiwan sa akin. Ang panahong pinagsamahan namin at ang aming anak. Bibigyan ko siya ng magandang kinabukasan, Eileen. At alam kong magagawa ko yon dahil hindi ako pababayaan ng Diyos. Sa buhay na ito, maraming beses na maaaring magkamali ang tao. Kaya dapat na maging maingat sa gagawing pagpapasya upang huwag mapahamak sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Susan Robles, Bobby Cruz, Rosana Villegas, at Phil Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutiap. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Hoy, Nardo, sumusobra ka na, ha? Alalahanin mo, anak lang kita. Kaya wala kang karapatang pagsabihan ako ng ganyan. Sisirain niya ang buhay natin, Itay. Tama na!
George ang dula sa kanyang panahon. May mga magulang na inaabuso ang kanilang pagkamagulang. Kaya naman sa bandang huli, sila'y napapahamak. Pakinggan natin ang naging karanasan ni Teryo sa ating dunang sa kanyang panahon. Sabi ko na nga ba't masamang hangin ang nagpadpad sa'yo dito sa bahay lang kuya mo, kaya ka narito eh. Inang naman, babayaran ko rin naman ang inuutang ko eh. Pag nagpadala na si Santa. Ala, ang hirap sa'yo. Ayaw mong iwan yung bisyo mo. Kaya hindi mo mapagkasya yung pinadadala ng apo ko. Hindi naman ho. Talagang maraming binayaran si Nardo sa eskwelahan. Graduating na kasi. Wala akong pera. Naubos ko na yung pension ko. Tulungan nyo na lang ako manghiram kay Kuya Tiago. Ang bihira ka eh. Yun ang hiniram mo nung nakaraang buwan. Hindi mo pa nababayaran. Paano siya magpapautang pa sa'yo? Inang may kompromiso lang akong kailangan bayaran. Ay, sige. Titingnan ko ang magagawa ko. Pupunta na lamang ako sa inyo. Ay, Lola Pilang, tuloy po kayo. Salamat, Nardo. Ang tatay mo, saan? Umalis po kasama ni Mang Pido. Kumusta naman kayo rin eh? Oh, yung pag-aaral mo, kumusta? Awa po ng Diyos, ilang linggo na lang, graduation na namin. Matutulungan ko na rin si Ate Santa. Natutuwa ako at hindi mo binigo ang kapatid mo. Hindi ka naging gaya ng ibang kabataan na naging problema ng mga nagpapaaral sa kanila. Ayoko po masayang ang paghihirap ni Ate sa ibang bansa, Lola. Kaya lang po, si Itay. Si Teryo, nagpunta sa amin nung makalawa. Nanghihiram ng pera. Pinahiram niyo po ba? Ay, hindi. Wala naman akong pera eh. Pero sabi ko, gagawa ako ng paraan. Kaya nga ako narito eh. Dala ko hinihiram niya. Oh, Lola, tiyak po gagamitin niya yan sa mga utang niya sa sugal. Kasi may nagpunta po rito kanina na naniningil. Tatay mo talaga, oo. Paano bang hindi naaawa sa kapatid mo na nagtitiis maging katulong sa iba yung dagat para lang maiyahong kayo sa hirap? Hindi ko na nga lang ibibigay sa kanyang perang ito. Ayokong konsintihin siya sa kanyang ginagawa. Salamat, nakapag-day off ka ngayon, Santa. Nagkita tayo. Oo nga, Karen. Minsan lang kasi sa 3 buwan kung payagan akong lumabas ng mga amo ko eh. Hindi rin pala mabait ang mga amo mo, Arabo. Maayos naman sila magpasahod. Yun nga lang, mahigpit sa katulong. Lagi nakasigaw at minumura ako. Tinitiis ko na nga lang eh. Alang-alang sa pamilya ko. O, malapit nang matapos sa college si Nardo, di ba? Oo. At malamang, naipaayos na rin ni Itay ang bahay namin. Dahil ipinadadala ko sa kanya lahat ng sahod ko eh. Masusulit na pala ang hirap mo dito sa ibang bansa. Wala akong puhulan ngayon, Teryo. Hindi ako makapagtotoong its. Mangutang ka muna, Pido. Lako, marami pa akong utang din sa lugar namin eh. Hindi ko pa nga mabayaran eh. Sige. Paihiraman kita ng puhunan. Ha? Bayaran mo na lang pag nanalo ka. Ako, salamat. Oo, sige, babayaran kita pag nanalo ko. Nagpadala na kasi ang anak kong si Santa. Kaya may pera ako.
Ay, yan ang sarap ng may anak sa abroad, no? Laging butyo. Ano, tara na. Hinihintay na tayo kina ako. Teka, sandali. Huwag mo ubusin doon ang puhunan mo, ha? Ha? May mas maganda tayong pupuntahan bukas. Mas malaki ibigay doon pag nanalo. Hindi mo tinanggap ang pag-ibig ni Danny? Bakit naman, Santa? Di ba sabi mo, may damdamin ka rin sa kanya? Oo. Kaya lang apurado siya eh. Gusto na raw niya magkapamilya dahil 31 na siya. Maaari ka na rin naman mag-asawa dahil graduating na sa college yung kapatid mo. Magkakatrabaho na siya. Gusto ko makatiyak na magiging maayos ang buhay nila ni Itay bago ako makapag-asawa. Isa pa, ayoko nga nang minamadali ako. Sayang naman. Kasi gwapo at mapait si Danny. Hindi naman sayang. 25 pa lang naman ako. May darating pa para sa akin. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Alam mo, mas gusto ko ngang maghintay ng tamang pagkakataon eh. Kesa naman masaktan ng paulit-ulit sa maling pagkakataon. Dario, ba't ngayon ka lang? Late ka na. Ay, oo nga. Masakit kasi ulo ko eh. Ha? Kaya uminom pa ako ng gamot bago nagpunta rito. Mawawala ang sakit ng ulo mo rito, Teryo. Lalo na kapag nanalo ka. Tama. Kaya kalimutan mo na yung natalo sa'yo kahapon. Talagang maglalaro ako ngayon. Nararamdaman ko makakabawi ako ngayon eh. Ito, Kaya isasapa na rin ko na tong konting perang natitira sa akin. Teka muna, bakit ganon? Baka naman wala na kayong Pangkain niya, ha, Teryo? And, para sa graduation ni Nardo ang perang to, pag nanalo ko, maghahanda ako ng engrande para sa kanya. Tay, graduation na po namin bukas. Ay, naku. Oo nga pala. Hindi pa ako nakakabili ng damit at sapatos na gagamitin ko eh. Di ba, pinadalhan na kayo ni ate ng pera para doon? Sabi pa nga niya, kumain tayo sa restaurant pagkatapos ng graduation ko. Anak, Ano? natalo kasi sa tong eats. Itay naman. Bakit naman pati yun? Ipinatalo niyo sa sugal. Napasubo ako eh. Napapira. Pasensya ka na. Maghanap ka na lang sa mga damit mo na maaari mo pang gamitin bukas. O kaya manghiram ka sa mga kaibigan mo. Kasi naman, ayaw niyo pang iwan yung bisyo niyo eh. Oy, Lardo, sumusobra ka na, ha? Alalahanin mo, anak lang kita. Kaya wala kang karapatang pagsabihan ako ng ganyan. Sisirain niya ng buhay natin. Tama na! Lola Bilang, saan niyo po itong pinto? Lola! Lola! Oh, apo, napasugod ka. Si Itay po, hinuli ng mga pulis. Ha? Bakit tinuli ng mga pulis? Naroon po siya sa lugar na pinagdarausan ng tupada. Niray daw po yun. At kasama po si Itay sa mga dinampot. Ano ba naman yung tatay mo? Hindi kasi nakinig sa mga payo ko. Paano ngayon yan? Saan tayo kukuha ng pampiyansa sa kanya? Nasa ospital ba naman ang Chicago mo dahil may sakit? At
Lucky Santa, hindi po sinabi na darating ka ngayon. Sinadya ko talaga to para masurpresa kayo, Nardo. Bakit ganito pa rin ang bahay natin? Walang pinagbago? Ha? Inaasahan ko na ipagawa na ito ni Itay. Dahil pinadadala ko sa kanya lahat ng sweldo ko eh. Ano? Pero sabi niya, ate, maliit lang daw ang ipinadadala mo. Kaya madalas kapos kami. Hindi totoo yun. Konti lang ang natitira sa akin sa sahod ko. Lahat ipinadadala ko dito para sa inyo ni Itay. Kung ganun, tama ako. Inubos ni Itay sa sugal ang lahat ng kita mo sa abroad. Diyos ko, bakit naman niya ginawa yun? Hindi na siya naawa sa akin. Nasaan si Itay? Wala siya, ate. Pumasada ba ng jeep? Nakakulong si Itay. Ano? Bakit? Itay, Santa, anak, akala ko sa isang buwan pa ang uwi mo. sinadya ko huwag sabihin sa inyong petsa ng pag-uwi ko. Para sana masurpresa kayo. Pero yun pala, ako masusurpresa dahil nakakulong kayo. Anak, Bakit naman po ganun, Itay? Bakit naman hinayaan ninyo ang sarili niyo na malulong sa sugal? Lalo na sa tupada. Pasensya na, anak. Hindi ko naman alam na wala palang permiso yung sinalihan ko. Kahit naman po may permit yun, hindi pa rin po ninyo dapat ugaliin ang pagsusugal. Wala po yun na may tutulong sa atin. Tingnan nyo. Sa halip na makaipon kayo sa mga pinadadala ko, nagkautang pa kayo. Anak, Hindi nyo man lang pinahalagahan ang mga paghihirap ko sa ibang bansa. At ngayon, magpapiyansa pa ako para makalaya kayo. anak, patawarin mo ako. Umabuso ako. Pangako, hindi na ito mauulit pa. Lalayuan ko na ang kahit anong klase na sugal. Biyaya ng Diyos sa magulang ang mabuting anak. Kaya naman sana sila'y pahalagahan upang manatili ang respeto at pagmamahal sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, Special Sound Effects Jerry Mutia, Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar, Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Sinabi ko ang katotohanan dahil ayoko mapahamak ka. Tinatahak mo ang landas na tinahak ko noon. At sa landas na yon, gusto kong maiiwas ka. Umalis ka sa harap ko! Iwan mo ako! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga desisyong mali kung titingnan. Subalit ang bunga pala'y maligayang kinabukasan. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Mariel sa ating dunang sa kanyang panahon.
Ano nangyari sa pagkikita niyo ng magiging amo mo, Mariel? Ay, ayos naman, Norman. Mabait si Sir Leandro. Eh, bakit malungkot ka? Hindi ba mabait ang asawa at anak niya? Mabait din si Ma'am Armida. Napakabait niya. Oh, napakabait niya. Naguguluhan ako eh. Dati mo na ba siyang kilala? Oo. Matagal na nahuli kaming nakita. Nasa abroad noon ng asawa niya. At hindi ko kilala. Tataka pa rin ako eh. Eh, anong problema? Bakit malungkot ka? Ano? 3 days kayo sa Baguio? Yes, Daddy. And pumayag na si Mommy. Ano ka ba naman, Armida? Pinayagan mo si Jonah nang hindi man lang ako tinatanong. Leandro naman. Kilala natin ang mga kasama niya. Mga classmate at kaibigan niya. Paano kung may mga lalaki? Marami maaaring mangyari sa loob ng 3 araw. Si Daddy naman, ang dumi nung iniisip. Leandro, magtiwala ka sa anak natin. Pag-aaral ang gagawin nila sa Baguio. Paano ka nakatitiyak? Tingnan mo nga mga marka niya. Ang bababa. Sinusunod mo kasi lahat ng gusto niya eh. Daddy, buong klase namin sasama eh. Kaya pumayag na kayo. Kawawa naman ako kung ako lang ang maiiwan. Hindi rin napigil ni Sir Leandro si Jonah. Natuloy din siya sa Baguio. Dahil kay Ma'am Armida. Diyos ko, ingatan mo po si Jonah. Ayoko pong mapahamak siya. Mariel! Oh, Narito ko lang pala sa hardin. Ma'am Armida, may iuutos po ba kayo? Ipalilinis ko sana sa iyo ang silid ni Jonah. Para pag-uwi niya, maayos na yon. Sige po. Bakit ka umiiyak? Oo, hindi po. Ay, ayan oh. May mga luha pa sa mata mo. Kasi ma'am, nag-aalala po ako kay Jonah. Isang pagkakamali niya, maaaring masira ang buong buhay niya. Naniniwala akong hindi mangyayaring iniisip mo. Kaya, pumanatag ka. At sundin mo sana ang usapan natin noon. Jonah. Uy. Huwag na tayo sumama sa kanilang mamasyal. Dito na lang tayo sa hotel, babe. Ano ka ba? Kaya nga tayo nagpunta rito para mamasyal eh. Mas malamig sa labas. Dito na lang tayo. Mas masarap dito. Bowling dito, Ramjen. Mas okay dito. Solo natin ang mundo. Ikaw ang bilis mo talaga. Oh, bakit? Wala pa tayong 1 buwan eh. Gusto mo na may mangyari agad sa atin. Kasi mahal kita. Okay lang naman yun eh. Hindi no? Bakit? Ayoko malaman ng mga classmate natin na bumigay na ako sa'yo. Ayoko nga pag-chismisan nila ako. Kaya sa ibang pagkakataon na lang yung gusto mo. Teka, hindi naman nila malalaman eh. Dahil nga aalis sila eh. Mahalata nila yun. Pag hindi tayo sumama sa kanila. Ano ba naman yan? Hindi ako easy to get ha. Tulad ng iba mong nag-isyota. Jonah. Basta, ako ang masusunod. Kung talagang love mo ko, at saka na lang yung sex. May katuwiran naman si Mariel na mag-alala kay Jonah. Dahil nakikita niyang mali ang pagpapasunod mo sa bata. Mahal na mahal ko si Jonah. Ayoko magdamdam siya sa akin. Armida, ang pagdisiplina sa anak, bahagi ng pagmamahal sa kanila. At saka may tiwala ako sa kanya, Leandro.
Alam kong hindi niya bibigyan ng kahihiyan ng ating pamilya. Hindi ko magawang magtiwala sa kanya dahil sa mga kilos niya. Leandro! Tingnan mo ang boyfriend niya ngayon. Mukhang hindi gagawa na mabuti. Kailan ka pa kaya matatauhan? Kapag napahamak na si Jonah? Huwag naman sana. So, wala pala rito ang parents mo. Oo, may pinuntahan si Mommy at gagabihin. Si Daddy naman may meeting sa office. Ayos Dito, hindi na malalaman ng mga classmate natin ang gagawin natin. Ano ka ba? Oh. Ramjen, nasa living room tayo. Ang kamay mo kung saan-saan mahawak. Dito tayo sa bedroom mo. Ay, Jonah? Manong Mariel, nandiyan pala kayo sa likod namin. Oo, kasi baka gusto niyang kumain, ipaghahanda ko kayo. Ay, sige, nagugutom nga ako eh. Ay, sandali lang ha. Dadalhin ko na lang dito. Kung ayos. pambira. Bad trip naman ang chimay nyo. Nakakasira ng mood. Buti nga sa'yo. Naman. Sobra ka kasi apurado eh. Mahigit 1 buwan pa lang tayo. Nangungulit ka na naman. Joke na naman. Kailan mo ba talaga ako pagbibigyan? Don't worry. Darating din yun. Basta, wag mo na ngayon. Aalis ka, Jonah? Oo, Manang. Saan ka pupunta? May lakad kami ni Ramjen. Alam na ba ito ng mami at daddy mo? Tinext ko na kay Mami. Wala siya dito eh. Siya na ang magsabi kay Daddy. Pwede ba kitang makausap sandali, Jonah? Ano ba yun, Manang? Tungkol kay Ramjen. Sigurado ka bang mahal ka niya? Natural! Ano ba naman tanong yan? Kaya nga ako niligawan ng tao. Aba hindi lahat ng lalaking nanliligaw totoong mahalang babae. Dapat mag-iingat ka pa rin. Mukha kasing manluloko ang lalaking yun. Sobra ka na mahumatol. At saka ano ba pakialam mo sa akin? Nagmamalasakit lang ako. Huwag ka sanang magalit. Katulong ka lang namin, hindi ka mag-anak. Jonah! Wala kang karapatang pakialaman ng buhay ko. Diyan ka na. Sandali lang. Kinakausap pa kita. Huwag mo akong talikuran. Iwan mo ang braso ko! Kampal mo ko. Sobra ka na. Bakit mabait sa'yo mga magulang ko? Kala mo, pwede mo na ako rentahan? Hoy, uulitin ko. Wala kang karapatang pakialaman ako! May karapatan ako. Ano? Dahil ako ang tunay mong ina. Alam kita. Ano? Ikaw ang babaeng yun? Ang nagbenta sa akin kina Mami? Alam mo tungkol doon? Oo! Hindi nila inilihim sa akin yon. Makinig ka muna, Jonah. Kaya ako lang nagawa yun dahil lulong ako sa bawal na gamot. At hindi ako pinanagutan ng adik na nobyo ko na nakabuntis sa akin. Tanggap ko naman na ampun ako eh. Pero alam mo ba kung anong hindi ko matanggap? Yung nagkita pa tayo. Wala kang kwenta. Jonah! Ang lakas pa ng loob mo magtapat sa akin. Sinabi ko ang katotohanan dahil ayokong mapahamak ka. Tinatahak mo ang landas na tinahak ko noon. At ang landas na yun, gusto kong maiiwas ka. Umalis ka sa harap ko! Iwan mo ako! Bakit kailangan magkita pa kami? Bakit kinuha niyo pa siya? Tanggap ko na mga ampun lang ako. Pero sa pagkikita namin, lalo lang po ako nasaktan. Hindi ko alam na siya ang iyong ina, Jonah. Dahil nagtatrabaho ako sa abroad nang ampunin ka ng iyong mami, Armida.
Dito ko na lang nalaman na si Mariel ang iyong ina nang magkita sila ng iyong mami. Totoo ang sinabi ng daddy mo. At marahil, niloob ng Diyos na magkita kayong muli ng iyong ina upang mailigtas ka niya sa kapahamakan. Mami. Tama si Mariel. Hindi mo siya dapat tularan. Oo, ibinenta ka niya sa amin nung panahong lulong siya sa bawal na gamot. Pero kung hindi niya ginawa yun, ano kaya ang buhay mo ngayon? Daddy. Patawarin mo na siya. At baguhin mo ang iyong nilalandas. Aalis ka kina Ma'am Armida? Oo, Norman. Ayokong laging magalit sa akin si Jonah. Sa tuwing makikita niya ako doon. Pero paano kanya matatanggap bilang kanyang tunay na ina kung iiwan mo siya? Di ko naman hangad na matanggap niya ako. Alam kong malaki ang aking pagkakasala sa kanya. Sinabi ko sa kanya ang katotohanan para huwag niya akong tularan at makaiwas siya sa pagkakamali. Bakit iiwan mo ang trabaho mo dito, Mariel? Sabi mo, kailangan mong magtrabaho dahil may sakit ang asawa mo. Oo nga. At para din sa pangangailangan ng dalawang anak niyo. Mawawalan po ng katahimikan ng pamilya niyo kung mananatili ako dito. Dahil lagi magagalit ang si Jonah. Pasensya ka na sana, Mariel. Mali ang naging pagpapalaki ko sa kanya. Naging spoiled siya. Kaya nakita mo siyang ganon. Pero nagkasundo na kami ni Leandro. Pagbabago na ako. At iaayos na namin ang pagdidisiplina sa kanya. Salamat po, sir. Ma'am. Muli kong pinagkakatiwala siya sa inyo. Dahil alam ko, mas mabibigyan niyo siya magandang kinabukasan. Ayaw niyo bang tulungan si na Mami? Nagabayan ako. Inay. Jonah, tinawag po kong inay. Opo. Natauhan na po ako. Kaya nakipag-break na ako kay Ramjen. Tama kayo. Hindi ko dapat tahakin ang landas na tinahak niyo noon. Magbabago na po ako, Nay. Salamat. Salamat, anak. Salamat. Pahalagahan ko na ang mga payo ninyong mga nagmamahal sa akin. May mga nakaraang nagbabalik sa kasalukuyan para sa maligayang kinabukasan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Bobby Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, at Phil Cruz. Special sound effects, Jerry Mutian. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical scoring, Buboy Salonga.
Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.